Hindi ako makahataw kasi nga tignan mo. Ang kahinaan ng big bike eh. Medyo light yung kulay nung banda doon. Mukhang kaka-landslide lang niya, no? Grabe yung pagkalaglag, oh. Ang taas niya na. Oh, sige. Ba't hinihingal ka? Eto na yung mga challenging part sa Baguio. Yung mabibitin ka sa paahon, no? Tignan mo yan. Hello, tiga saan ka, sir? Tiga Baguio ka, sir? Kita ko sa lubong yun. Ganun ba? Thank you. Kita rin tayo, sir. Thank you, Bossing, picture nga rin kami, bossing. Yes! Pupunta tayo ng Baguio. Balikan. Ang oras natin ngayon ay alas 12 ng tanghali at nakikita nyo naman sa anino ng sasakyan. Tutok na tutok yung araw. Tingnan natin kung anong oras tayo makakabalik ng Pampanga. Pero kahit tutok ang araw dahil medyo maulap-ulap, and I hope hindi umulan. Hindi masyado mainit yung simoy ng hangin ngayon. And syempre, kita nyo naman tong jacket ko. Fresh kong isuot, pero naka-armor tayo, no? Suot ang ating Geely helmet two-tone with Geely GP10 na intercom. Sulit ang biyahe kapag ganito yung mga gadget mo habang nagmomotor, no? Hindi naman sa pagpupromote, tiwala naman ako dahil kahit paano naman, quality pa rin naman yung kanilang mga helmet. At meron silang bagong ilalabas na Geely helmet na carbon fiber. Binigyan na nila ako ng isang sample. Medusa yung pangalan. At sa next vlog, tingnan natin. Pakita ko sa inyo kung magustuhan ninyo. Yun nga lang, hindi tayo naka-hank nun. So parang tabingin ng konti yung ating camera ulit. Hindi ko alam kung paano ko didiskartein yun. Kung imamount ko ba ng medyo patagilid, sige, bahala na. Gusto ko lang makapakita sa inyo yung carbon fiber na helmet. And pasamantala, ito yung itsura niya sa video. Sobrang gaan, lalo na single visor lang siya. So siguro mga nasa 1.2 kilograms lang yan. Yan, sarap niyang isuot. Mahalaga sa amin yung magaan yung helmet kasi nga naglalagay ako ng GoPro, naglalagay ako ng intercom. So dumadagdag yun sa bigat eh. Kaya kailangan magaan na talaga yung helmet na isusuot mo para hindi gaano kabigat. Ayokong maghatid ng bad news sa inyo, pero ganun talaga, charge to experience na lang. So di ba bumili tayo ng Hilux. Maganda naman, satisfied naman ako sa sasakyan. Doon sa performance niya, okay. Syempre Toyota yan, di ba? Pero meron lang maliit na issue yung sasakyan. Dahil sa issue na yon, binalik ko yung sasakyan sa seller. Pero maliit lang naman, pero hindi lang match doon sa price niya. So nag-request ako ng refund, pinagbigyan naman ako. Wala ako sa sasakyan yan. So pinalik nila yung pera ko, which is yun naman ang pinag-usapan namin pagka meron akong hindi nagustuhan sa unit, kasi nga hindi ko na test drive eh. So nung inuwi ko, doon ko pa lang na test drive. Mga 2 days din nagtagal sa akin. Buti mabait yung seller. Kaya ngayon babalik tayo sa Baguio dahil may nakita ulit akong sasakyan doon sa Baguio. Hindi ko alam bakit suki ako ng Baguio ngayon pagdating sa sasakyan, no? Baka nagkataon lang. Samahan nyo akong kilatisin yung Hilux, but itong point na to hindi pa naman natin sure kung kukunin natin eh. Wala naman akong dalang pera. So since may lakad naman tayo sa Baguio, nabay ko na. Pinag-isipan ko na dahil sa nangyari, baka kumuha na lang ako ng brand new. Pero ayoko talaga may utang eh. Kung kayang i-cash, i-cash eh, no? So bahala na, tignan muna natin yung Hilux na to. Dito nga pala sa T-Flex, kung hindi naman kayo naka-adventure bike at naka-naked bike kayo kamukha ko or sports bike, kailangan yung magpakarga dito dahil ito na yung pinaka-last na gas station papuntang Rosario, La Union. Mahirap mabitin ng gasolina dito, talagang magdadasal ka. Although yun sa akin mukhang aabot naman hanggang Rosario, pero ayokong sumugal, ayokong magpatow. Kung pwede namang magpakarga dito na, di ba? Nanghihingi si sir ng sticker. Thank you ah. Ano pangalan mo, sir? Jomar, sir. Sir Jomar, thank you. Galing, di ba? Hanggang dito nakakaabot yung content natin eh, no? More on personal vlog. Wrong bike yung pinili natin kung pupunta tayo ng Baguio dahil masiksag doon. Lalo dadaan tayo sa Cannon Road. Mas mahaba yung wheelbase nito, mas mabigat. Kaya lang, pagdating naman sa T-Flex, ito yung right bike na gagamitin dahil meron siyang cruise control. Napakadali lang. Like now, cruising speed siya, 100 kph.
without holding or twisting yung ating throttle, no? Di ba? Nakakapag-relax yung kamay ko. Lalong-lalo na pagdating sa Cannon Road, siyempre mapapasubo tayo sa zigzagan dyan. Kailangan malakas pa tayo pagdating doon. Mostly naman, umihinto yung mga tao sa Rosario, sa may gas station doon. So, doon tayo iinom ng tubig. Bigyan ko nga pala kayo ng tips at para hindi kayo mapicturean dito, ano? Halatado yung mga iba nilang speed gun, pero I think itong tower na to ay speed gun din, no? Ayun, no, may nakatutok na camera doon. So I think kahit nakamotor ka, dahil nga wala tayong plate number sa harap, kaya kanyang i-capture dito sa likod, no? Hindi ako sure kung speed gun talaga yun, pero hindi yung normal na CCTV na nakikita natin kasi parang bilog lang yun, di ba? Pero speed gun or not, kailangan follow natin yung speed limit dito. Medyo hindi ko lang bagay na ako yung nagsasabi ng ganyan. Pero okay na rin yun dahil, di ba, hindi naman tayo nagpo-promote ng Dangerous Act. Nakakaya, di ba? Hindi naman ako nagmamalinis, pero di ba, wala naman masama kung magbigay ng good tips naman kahit paminsan-minsan. Sa wakas, nandito tayo sa Rosario Tollgate at ang haba ng pila doon sa kabila. Inaasahan ko talaga na magiging masama ang panahon dahil may mga chances talaga na umuulan-ulan, no? Pero lagi naman tayong naka-ready. May dala akong kapote, extrang bag, at kaya naman nakaganitong jacket na ako para madali lang magkapote, no? Sarap pag nakikita ko tong kanto na to eh. Ay, yung rotonda pala. Dito ka na kasi magre-relax after mong magbiyahe ng napakahaba. Thanks. Kapag pinili mong dumaan ng Cannon Road, mafe-feel mo kagad yung zigzag, eh, no? Unlike kung magma-Marcos Highway ka, medyo may padiretso pa, eh, no? Kahit naman nung naghanap kami ng sasakyan dito, naka-Hilux din kami, ginawa rin namin balikan. Nakabalik kami ng Pampanga ng alas 12. Umalis kami sa Pampanga alas 6, yan. So sa mga 5 oras na travel, nakuha naming makabalik. Yun, oh, Hilux GRS 2024. Yun nga lang, naiwan yung body niya sa paglapad ng gulong, no? But yung features naman okay, lalo na naka KYB suspension na yung mga GR. Buti dito sa Cannon Road wala nang masyadong dumadaan na trucks, eh. Pero halos mga van yung makikita mo. Tapos pagdating natin sa taas, marami na tayo makikita mga Tamaraw FX at saka mga Mitsubishi Delica 4x4. Ang ganda ng view, oh, di ba? Ito yung maganda sa Cannon Road talaga. May halong kaba pa. Baka kami malaglag na bato. Meron pang mas maganda dito, yung talagang puro mga bato. Dito, mga halamanan yung nakikita natin. Tapos madulas na yung mga asfalto dito. Kaya dapat ganyan-ganyan lang yung takbo mo, yun. Buti sa ZH2, minamani lang niya yung pagtaas ng kalsada. Hindi niya nararamdaman, eh. Ayun pa yung mga bato, oh. May folds pa dun, oh. Diba? Ang ganda. Tapos dito panda, manamig na yung hangin. Parang yung pag-akyat natin sa Marilake, doon pa lang sa mahabang padiretsong ganyan, damanan natin yung simoy ng hangin, eh. Ayan na, lumakas na yung ulan. Dapat pala sinuot ko ng kaputi ko, no? Kaso ang hirap tumabi dito, eh. Dumulas lalo yung daan, no? Naku, yun, nakakatakot. Tapos ito pa yung natibag, oh. Binlag ko na to, oh. Ayan, ang lalim, oh. Kapote muna tayo dito.
Diba? Mahirap naman kung bibiyahe tayong basa eh. At least dito sa kapote natin, kitang kita tayo. Yun, o diba? Maliwanag natin eh, no? Matagal-tagal din na hindi nyo ako nakita nagkapote eh, no? Caterpillar mode yung pangalan nito eh. Yung gulong ng aking motor eh medyo madulas dito, no? Lalo na hindi pa ako nagpapalit ng gulong sa harapan. Yun sinasabi ko, kailangan kilala mo talaga yung motor mo eh. Hindi pwede yung banat ka lang ng banat eh, no? Hindi ako makahataw kasi nga tignan mo. Ang kinang, yung kahinaan ng big bike eh. Tsaka yung buhangin. Kailangan pala mag rain mode lang ako, no? Rain, ayan, naka rain mode na tayo, ganun kabilis. Eto yung maganda, oh, ang ganda ng view. Buti nakakapag-record ako kahit umuulan, di ba? Ang presko, iba yung pakiramdam dito. Ang sarap, parang ang layo-layo mo na sa probinsya mo pag nandito ka. Yung amoy ng forest na naulanan. Ang sarap, kahit sa video lang naaamoy mo eh, no? Ito yung isa sa paborito kong part ng Cannon Road. Maganda kasi yung kalsada, maputi. Tapos dito muna masisilayan yung mga mabatong bundok. Hindi ko sure kung tinibag talaga o natural lang na natibag yung gilid ng bundok na yan. Tapos yun, ini-enjoy mo lang yung road. Hindi ka nagmamadali. Sarap maging pasahero na sasakyan. Tapos ganito yung makikita mo. Ayun yung mga mabato, oh. Tapos nakikita mo yung ilog, oh. Mabato rin. Right, mukhang dito hindi pa umuulan. Tuyo pa yung mga sasakyan, oh. Ang sarap sa Cannon Road. Meron din namang konting ganito sa Marcos Highway, pero dito talaga feel na feel mo yung Baguio, oh. Hindi kasi ako madalas sa Baguio eh, kaya iba yung excitement ko pag pupunta dito. Ayan pa, oh. Grabing bundok, ang taas. Ganda. Nakakalula yung bundok, solid. Medyo light yung kulay nung banda doon. Mukhang kaka-landslide lang niya, no? Grabe yung pagkalaglag, oh. Ang taas niya na. Tapos yung mga tulay dito, lalo na sa part ng norte, puro mga orange, no? Kahit sa Ilocos, marami din silang mga ganito eh. Mukhang bagong pintura pa. Bayan, grabe. Nakakalula yung mga bundok, no? Tapos ang tatalim ng mga bato sa gilid. Parang sarap talaga mamasyal, no? Gamit ng motor, no? Tulad niya, nakamotor ka lang, pwede mong tambayan sandali, no? I-appreciate mo siya, oh. May nasa Kala-Albert Watermax natin. Ah, okay. Hello. Hingaw speaker. Oh, sige. Ba't hinihingal ka? Ano ba? Ah, nakasasakyan? Hindi, naglakad ako, takmakbo ako. Ah, okay. Tiga dito ka. Nagtatrabaho lang. Ah, okay. Thank you, ha. Ano pangalan mo? Steven. Ah, okay. Sir Steven, thank you. Ha? Sama po. Oo. Thank you, kuya. Thank you rin. Hinihingal ka. Malupit eh. Tumakbo pa eh. Buti traffic. Nabutan ako. One way lang kasi dito ginagawa yung daan. Ay, nilalagyan nila ng bubong parang sa Marcos Highway, no? Ganda yata ng eco dito. Pag may bubong na. Sa ganitong kalsada, ang ZH2 okay naman, basta wag kang masyadong mabilis. Dapat defensive ka lang dito. May ibubugan naman yung motor eh, pero nasa tamang lugar. Wag dito. Ayan, oh. Tapos pag medyo duda ka at masyadong malakas para sa iyo yung motor, baba mo lang yung power modes niya, gawin mong rain mode para hindi dumulas yung gulong kapag na sobrahan ka ng pihit ng throttle, kasi yun ang kailangan mo, yung grip. Tingnan mo, dahil naka rain mode ako, gas ko, hindi ganun kalakas yung power niya, oh. So hindi tayo mawawalan ng traction sa corners, kasi kailangan mong mag-gas pag pa-exit ka na ng corner, oh. Ayan, oh. Ayan, nakakat yung power niya, di ba? So may support yung throttle control mo. Yan na yung matarik, oh. Hello, Lion's Head.
Mas maayos nga naman ngayon kasi wala na nagpa-park sa gilid eh. Ang tarik! Ang tarik! At taas! Dinig na dinig siguro yung tambucho ng CH2 dito. Medyo nagpa-fog na po ah. Yun ang gusto ko dito eh, no? Very challenging yung road. Nakakabuhay ng dugo. Sarap balik-balikan eh, no? Kaya lang nakakondisyon ka dapat, pati motor mo. Pati gulong pala. Importante yung gulong dito. Lamig na. Hirap mag-banking sa kurbadang pakanan dahil hindi mo nakikita eh, may pader eh. Hindi tulad pag pakaliwa, kita mo di ba? Pati pasalubong. Dito, wala oh. Maso-surprise ka talaga. Di baling medyo mabilis ka sa pag-banking mo ng kaliwa. Wag lang sa dito, sa kanan, tingnan mo oh. Oh, boom. Di ba? Di ba? Nakaka-surprise. Nangamoy sunog na clutch ah. Wow, kaya. Overtake na ako ah. Clear naman eh. Ayaw bumuga ng motor eh, no? Naka-rain mode kasi. Kita nyo yung kalsada na yan. Kung tiga dyan ka, araw-araw kang dadaan dyan, eh di ang lakas ng hita mo, di ba? Kaya yung mga tiga dito malalakas talaga eh, no? Kasi hindi nila sinasadya na i-exercise sila araw-araw dahil sa taas na rin ng lugar nila, no? Then para sa mga sasakyan naman, ayun lang, pagka di-cambio siya, malakas lang makapudpud ng clutch and syempre yung preno, ganun. So pupunta nga pala tayo sa Cheongsan, parang sa main town na yan, no? Parang dito hindi umulan eh, no? Ayan, kapag Baguio, maraming walis tambo, mga fresh fruits and vegetables. Eto na yung mga challenging part sa Baguio. Yung mabibitin ka sa paahon, no? Tingnan mo yan. Tsaka ang delikado dito, yung mag-U-turn ka, tingnan mo kaya ano kataas. Ay, grabe. Ay, ano yan? Speechless. Yan, tulad yan, bitin na tayo dyan. Yak talaga yung makina dito. Kung sa lugar namin, pudpud yung mga high speed gears mo, dito pudpud ang low speed gears. Dahil lagi kang primera, segunda. Kaya nung pumunta kami na kay L300 dito, ako na yung nag-drive nung Pakenon Road na. Dahil nako, pag hindi mo alam tansyahin yung clutch, atras ka talaga. Tapos lagi kami nagpa-first gear. Kasi lagi kaming nagsi-second gear pagka pa-take off eh. Dahil kapatagan lang. Dito hindi mo magagawa yun. Lalo na pagka loaded ka. Ang technique lang, kung manual yung sasakyan mo, huwag kang tututok sa kaharap mo. I-anticipate mo lang. Ay, grabe. Ay, mukha lang hindi matarik sa video eh, no? Mga nasa 30 degrees.
angle siya. Nandito na ako sa malapit sa kanila, no? Oo nga pala, time check tayo. Nakarating tayo dito sa Baguio ng 2:55 PM. Almost 3 hours ng pala yung biyahe natin ng medyo chill. Lalo't hindi tayo makakapagpatakbo na sobrang tulin sa T-Flex. Mayroong speed gun dun, no? So yung normal speed lang, lalo't umulan pa, no? Yung mga ganitong takbuhan is kaya naman 3 oras. Unlike before, nung wala pang expressway, talagang 5 oras yung biyahe patungo ng Baguio, no? Nako, yun yung delikado. Nako. Ako, matong ba tayo dito? Free wheel lang. Ayun na yung pickup, oh. Nakikita na natin, oh. Right, diba? Kamukhang nun sa akin, oh. Nice, oh. Ito ay 2023 model. Meron na siyang blind spot monitoring, oh. Yan yung isa kong nakuha na wala. Ayan, oh. Ang linis pa. Palibasa 1 year old pa lang yung sasakyan, no? Alright, na-check ko na yung sasakyan. At hindi ko na binlag yung pag-check privacy ba, lalo't magkakaroon ng bayaran. Okay naman yung sasakyan. Amoy bago, no? Yung pagbuga ng aircon, alam na alam mong bago yung sasakyan, no? Yun, no? All stock. Yan yung sinasabi ko, kapag masyado kang nagmamadali sa pagbili ng sasakyan, hindi nagiging pulido yung nangyayari. So ito, tignan nyo. Swerte dahil meron na rin kumukuha ang ibang tao. Naunahan natin. Ang plano ngayon, tinawagan ko na yung driver ko. Didrive niya yung L300. Tapos ako, maghihintay na lang muna dito sa Baguio. At pag uwi, isasakay na lang sa L300 yung ZH2 natin. At para ma-drive ko na rin pa uwi yung pickup. Kasi kesa naman yung babalik akong Pampanga, then babalik na naman akong Baguio, then babalik na naman ng Pampanga, masyadong paulit-ulit yung nangyari. Sakto naman, makakapasyal tayo dito sa Baguio. Hindi ako sure kung saan ako papunta ngayon. Hindi ko pa na-on yung Google Map natin, eh. Una kong tatargetin ito, SM Baguio. Tapos ang nakakatuwa pa, kilala ako nung asawa ni Madam. Nanonood pala sa akin at napanood nila na naglabas tayo ng sasakyan din doon. Nagtataka sila bakit kumukuha ulit ako. Sinabi ko nga yung nangyari. So napaganda pa yung nangyari dahil mas modelo yung nakuha ko. Mas kompleto sa details kasi yung 2023 model may blind spot monitoring at saka lane departure alert. Hindi ko lang sure sa ibang ano pa, safety features. Hindi kasi kakayanin yung bagong DRS dahil 2.2 million, eh. Saan ko kukunin yung pang dagdag doon? Pag kinuha natin ng hulugan, Diyos ko, ang laki ng utang ko dahil alam nyo naman sa car financing, di ba? Ang laki ng tubo. Eto, para bumili ng brand new, wala pa akong obligasyon. Yun nga lang, all stock siya. Pero yung pagsisetup naman kasi, pwede naman unti-untiin yan. Alam ko itong road na to, diretso sa Marcos Highway to, eh. Tapos itong Shell na to, dito rin ako unang nagpakarga ng diesel nung kinuha ko yung Hilux. Babalik ulit ako dito. Hello, tiga saan ka, sir? Dito lang ito, Baguio. Tiga Baguio ka, sir? Kita ko tayo sa lubong yun, eh. Ganun ba? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ingat, ha. Sige lang, dito tayo. Buti tiyempuan mo ko, sir. Sir? Buti tiyempuan mo ko. Nasa lubong kita, sir. Kaya dyan sa Honda. Ganun ba? Alright, sir. Thank you, ha. Ingat, ha. Ingat. Na-target ko yung SM Baguio kasi doon ako magpa-park. Doon ako maghihintay ng oras. Welcome to SM City Baguio. SM City Baguio o SM Baguio City? Kita rin tayo, sir. Thank you, ha. Bossing, pa-picture nga rin kami, bossing. Huwag yun na lang ito. Sir, Sir, sticker, sir. Thank you, sir. Sir, pengen sticker. May motor kami, sir. Thank you, sir. Thank you. Pauwi ka na? Ako, hello, Dominat. Buti na lang, nabutan mo ako. Oo, pa, nakita ko mo yung pulse nyo. Oo, thank you, ha. Thank you. Sir, pwede lang pa-picture sa akin. From Negros kami, sir, eh. Okay. From Bacolod. Anong ginagawa niyo dito? Bakasyon lang. Okay, nice. Baguio pa, di ba? Baguio pa. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Oh, sticker niya. Sir, oh. Thank you po. Thank you. Sticker? Oh, ito. Thank you, ha.
Sige, sir. Thank you. Ingat lagi. Sige, sir. Thank you ah. Sticker mo. Alis ka din, sir. Oo, maya-maya ko. May hinihintay lang. Thank you, sir. Hala ka motor ka? Oo, ako. Ganun ba? Oo, sticker mo. Ayun, thank you mo, boss rin. Ano pangalan mo? Mas kilala akong dogs po eh. Dags. Okay. Ayun, pinicture mo pa. Oo. Para sa tatay ko. Pwede po pa shoutout yung tatay ko. Kasi idol niya po kayo eh. Ganun ba? Kakagaling po sa Saudi. Hello, Sir JR. Shoutout po. Ingat po palagi. Babalik ba siya sa Saudi? Po sa July 10. Size 10 lang. Ha? Thank you po. Sige. Ay, boss rin. Pasay nga. Yung laki niya to po. Hulaan ko, nag-cutting class kayo. Hindi po. Wala. Tawagan po tatay ko. Yun. Kaya pandala sticker, bigay ko lang sa tropa. Hindi ba kayo nag-cutting? Hindi mo. Gusto kayo ha? Mukhang nag-cutting eh. Engineer? Mukhang nag-cutting boss rin eh. Uy, ba't tatlo? So yun guys, nandito na ako sa bahay. It's already 12:30 AM at sa wakas na iuwi ko na tong bagong sasakyan ulit. Nakadalawang GRS ako ngayon. Pero mas satisfied ako dito kasi mas sariwa, galing sa first owner. Tapos all stock pa. So ako yung magbi-build ng sasakyan. Konting ipon pa para ma-setup ulit natin. So hanggang dito na lang muna siguro. Wala munang bomba at sobrang Baguio balikan ang nangyari. So abangan nyo na lang yung next update natin sa iba nating motor at sa bago nating pickup. Alright? Read for speed.